Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Okay, so pag-usapan natin mga kabunyog itong mainit na balita ngayong araw. Talagang pabagsak na ang PDP laban ni Duterte. Sinking ship na mga kabunyog, palubog na bangka. Wala, isa-isa nang nag-aalisan ang mga matataas na officials ng PDP laban. Maaalala nyo nung nakaraang linggo, binalita natin, pinag-usapan natin, mismong Secretary General na ng PDP laban ang nag-resign, umalis sa partido, si Attorney Melvin Matibag. Ngayon namang araw, National Treasurer naman. National Treasurer naman ang nag-resign. Hindi lang bilang national officer, kundi bilang miyembro ng partido. Ayaw niya na daw sa PDP laban. Itong si Aurelio Dong Gonzales, yung nakikita niyo dyan sa picture katabi ni Digong Duterte, yan si Aurelio Dong Gonzales. Congressman po yan ng Pampanga. Siya po ang National Treasurer o pambansang ingat yaman ng PDP laban. Bakit po nag-resign? Kasi mga kabunyog, alam nyo naman, nagkaroon ng recess, ng break ang Kamara, ang Kongreso. So nagbalik na sila ngayon, bumalik na. Nagkaroon sila ng session kanina. Sa session kanina, may inisponsoran na resolution itong si Aurelio Dong Gonzales. Yung resolution niya na ang resolution niya ay ihinahayag ng mga miyembro ng Kamara o ng House of Representatives na lalabanan nila ang anumang mga ginagawa na siraan ang kanilang institusyon. At kinukondina nila ang mga naninira sa House of Representatives. Yan po, yan yung resolution kanina. Ngayon, habang nagkakaroon ng habang pinapahayag ni Congressman Aurelio Dong Gonzales ang kanyang paliwanag, tinanong siya ni Ed Silagman, mga kabunyog. Tinanong siya ni Ed Silagman. So sabi ni Ed Silagman, ito mga kabunyog, ito talagang si Ed Silagman, mataktika din to eh. Okay, so mga kabunyog, ang nangyari ito, habang nag-i-sponsor ng resolution ng Kamara, itong si Representative Dong Gonzales, at ang inisponsoran niyang resolution ay maninindigan at lalabanan ng Kamara ang anumang mga paninira sa kanilang institusyon. Ngayon, tinanong siya ni Ed Silagman. Sabi ni Ed Silagman, I also would feel bad hearing that accusation that the House is rotten. Kasi naungkat yung issue na may nagsabi daw na ang Kamara ay bulok, rotten. Sabi ni Ed Silagman, tinanong niya si Representative Dong Gonzales, I also would feel bad hearing that accusation that their house is rotten. But may we know who uttered that statement? Was it a comic or a leader or previous leader of this country? Talagang susot itong si Talagang susot itong si Silagman eh. Alam niyo po ba yung susot? Nanggagatong talaga. Kasi yung resolution na inisponsoran ni Representative o ni Congressman Dong Gonzales, resolution ng House na naghahayag na lalabanan nila ang anumang mga ginagawa na pagsira ng kanilang institusyon o ng Kamara. Ngayon, tinanong ni Ed Silagman, dapat nakalagay dyan sa resolution na inisponsoran mo, bakit mo nasabi yan na kailangang labanan ang mga paninira sa Kamara, sa House of Representatives? Anong context? Dapat nandun sa whereas. Kumbaga, yung basis ng resolution nandun sa whereas. Di sinabi ni Congressman Gonzales, kasi nitong nakaraang mga araw daw, o nakaraang linggo, buwan, mayroong mga paninira sa Kamara. Di tinanong ni Ed Silagman, bakit? Ano ba yung paninira? Mayroon daw nagsabi na rotten, bulok ang Kamara. Sabi niya, sino bang nagsabi niyan? Sabi ni Ed Silagman, pwede bang pangalanan mo? Ngayon, ito yung naging sagot ni Congressman Dong Gonzales. Sabi niya,
I will answer the question of the Congressman of Albay, Congressman Ed Silagman. But before I will answer your question, is the President of the PDP party, are you here, Mr. President? Congressman Alvarez, the one who uttered that word is our chairman from PDP Laban. Before I will answer, I will resign now as member and officer of PDP Laban. The former President Rodrigo Roa Duterte was the one who said it, Mr. Chairman. November 6, 2023 to nangyari. Nais naman ni Albay 1st District Representative Ed Silagman na tukuyin kung sino ba ang partikular na umaatake sa Kamara. Subalit bago pangalanan sa plenaryo, nagbitiw bilang Partido ng Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban member si House Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales. Pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang PDP Laban. A leader or previous leader of this country. Well, I think, Mr. Chairman, the gentleman from Albay knew who is that. Why is the name of that accuser so sacrosanct that we cannot mention it before this body? I will answer the question of Congressman of Albay, Congressman Ed Silagman. But before I will answer your question, Mr. President of the PDP party, are you here? Mr. President, Congressman Alvarez, the one who uttered that word is our chairman from PDP Laban. Before I will answer, I will resign now as member and officer of PDP Laban. The former President Rodrigo Roa Duterte, the one who said that, Mr. Chairman. Kaya talagang sinking ship na ang PDP Laban ni Digong. Nag-aalisa na. Iniiwanan na siya. Mga kabunyog. O yan, nangyayari na. O di ba? Di ba mga kabunyog, sinabi na natin to noon. Hindi pa tapos yung away na yan ng Kamara at yung mga kongresista at saka Duterte. Hindi. O, tingnan nyo. Nagkaroon lang sila ng break. Pagbalik, yan na. O, yan na. At alam nyo ba mga kabunyog, mga kababayan, itong si Sandro Marcos, sumausaw pa. Lalong magagalit nito ang mga Duterte sa Marcos. Ito yung ginawa ni Sandro Marcos. To give context to the House resolution, Lagman took the floor to ask what events and words were specifically uttered that posed a threat to the House to merit consideration of House Resolution 1414. Open quote, I remember a threat against one of our own, Representative Franz Castro. But with respect to the whole House, was the integrity of the House challenged anytime during the break? Talagang ito naman si Ed Silagman. Alam niya naman kung anong nangyari. Pero gusto niya talaga kasing banggitin nila Congressman Gonzales kung anong nangyayari sa House. Sabi naman ni Sandro Marcos, Representative Sandro Marcos, Ilocos Norte 1st District, responded in the affirmative. Open quote. I can't give the exact date, but I believe it was done on a TV network and some words were said to malign the reputation of our institution. He said, patay. Patay mga kabunyog. Si Sandro Marcos. Si Sandro Marcos na mismo ang nagsabi. Malakakarating to kila Digong at kila Sara Duterte. Ayan, nagsasaksakan na sila mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung mga nakaraang araw na napanood natin, na grabe ang mga sinabi ni Duterte sa Kamara, tapos nananahimik yung Kamara, parang walang ginagawa. Ngayon, nagka-counter na ang Kamara. Nagka-counter na. May House Resolution 1414 na ipinasa. Yan. Yan na yung makukuha ni Duterte. Masyado kasing, yung bunganga kasing Duterte, masyadong marumi. Kung ano-anong pinagsasabi. Ay syempre, nasaktan yung mga kongresista. Nasaktan yung mga kongresista. Sabihin mo ba naman bulok? Raten. Kaya
O ito nang nangyayari. Ang maano dito mga kabunyog, nag-sponsor ng House Resolution 1414 si Congressman Dong Gonzales. Si Aurelio Dong Gonzales, ito yan, katabi ni Duterte dyan, mataas na official yan ng PDP Laban. Ano nga siya eh? Siya ang National Treasurer. Ha? Kaya lang, nakaaway din ito nung nakaraang buwan, maalala nyo, nung tinanggal si Gloria Arroyo bilang Senior Deputy Speaker, itong si Aurelio Dong Gonzales ang pumalit kay Gloria Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. Kaya kumbaga, na-promote ito sa mataas na posisyon, si Aurelio Dong Gonzales. Pero ang political party niya, mula pa 2016 hanggang ngayon, ay PDP Laban. PDP Laban. Ngayon, ang problema, dahil nag-sponsor siya ng House Resolution 1414 na nananawagan sa Kamara na lalabanan nito ang mga paninira sa kanilang sa Kamara o sa House of Representatives. So tinanong siya ni Lagman, bakit ba nag-sponsor ka ng ganyang resolution? Bakit? May nangyari ba? Sinira ba ang integrity ng Kamara? Pwede bang ilagay mo, ipaliwanag mo? Mayroon bang sumira sa institusyon ng Kamara? O si Sandro Marcos yung sumagot. Mayroon daw. Ang naalala niya daw, may nagsalita sa national TV. Sinira daw ang reputasyon ng Kamara. Ngayon, dinitalye na ngayon ni Aurelio Dong Gonzales. Sabi niya, tinawag na ang Kongreso na rotten, bulok. Tinanong na naman ni Edsel Lagman, sino bang nagsabi niyan? Pwede bang pangalanan mo? Kahit alam naman ni Edsel Lagman kung sino. Yun na. Pinangalanan na ni Dong Gonzales. Ang problema, pag pinangalanan niya, ang papangalanan niya, chairman ng partido nila. Kasi member siya ng partido eh. Kaya bigla siya ngayon nag-resign. Bigla siyang nag-resign sa partido. So nawala na naman ng miyembro ang PDP Laban. Sa tingin ko, sa darating na mga araw, marami pang magre-resign sa PDP Laban. Marami pang magre-resign. Sinking ship na yan. Kagagawan kasi ni Digong eh. Di ba mga kabunyog? Di ba? O yan. Ano na yan eh? Maano rin to si Lagman, susot. Susot si Lagman. Alam niya naman kung anong nangyayari sa Kamara. Alam niya rin kung sinong nagsabi nun. Ay talagang, gusto niya talagang manggaling sa bibig ni Dong Gonzales eh. Ay ang problema, National Treasurer ito ng PDP Laban, si Aurelio Dong Gonzales. So, bago niya sinabi kung sino yung nagsabing bulok ang Kongreso, ang Kamara, nag-resign na muna siya sa PDP Laban ng mismong araw na yan, ng mismong oras na yan. Tama ka, Kabunyog, Seri Kabuhat. Si Duterte ang dahilan, kaya nagkakawatak-watak ngayon ang PDP Laban. Tama rin si Ami Gibana. Kung magsalita kasi si Duterte, kala mo malinis at hindi korap. Pero siya naman talaga yung number 1 sa korap. Nag-aaway-away na sila. Tama si Divina Valle Supangan. Hindi lang sinabi ni Duterteng bulok, pinakabulok daw. Pinakabulok ni institution. Kaya ngayon, at bukas, abangan nyo ako sa Magandang Araw, Pilipinas at Mundo. Naglabas din ng statement si Romualdez. Sabi ni Romualdez, speaker ng Kamara, lalabanan nila ang sinuman na naninira sa reputasyon ng Kamara. Talagang lab. Ano na to mga kabunyo? Gera na to. So, ang mangyayari dito, marami pang mga officials ng PDP Laban kasi marami ring mga miyembro pa ng PDP Laban hindi pa umaalis sa PDP Laban. Hindi pa umaalis. Pero ngayon parang the line is drawn. Iginuhit na ngayon ang linya. Kayo bang mga miyembro ng PDP Laban? Diyan pa kayo kay Duterte o kakampi kayo sa Kamara? Parang gano'n na ang nangyayari ngayon. Si Joe Partosa, sabi niya, totoo man naman ang Kongreso ang pinakabulok. Tama yan, Kabunyog Joe Partosa. Tama, ang Kongreso nga talaga ang pinakabulok. Kaya lang, ang problema dyan, syempre, nasaktan din ang mga kongresista na sabihin silang pinakabulok. Samantalang, alam din nilang, bulok din si Duterte. At alam din naman ng Kamara, sabi ng Kamara, lahat naman ng pinagawa mo sa amin noon, ng presidente ka, pag ginawa namin.
Kaya mga kabunyog, ano ito? Talagang away-away na tong mga to. So, ang mangyayari dito sa darating na mga araw, marami pang magkakalasan ng miyembro ng PDP Laban. Sa tingin ko, sinking ship na yan. Ngayon, ang problema, pag nawala ng maraming miyembro ang PDP Laban, lalo't mga kongresista, mamumroblema sila bato niyan. Tatakbo sila bato bilang senador sa ilalim ng PDP Laban. Oh, di ba? Si Bato, si Bongo, si Tolentino, mga PDP Laban yan. Paano sila mangangampanya sa mga probinsya kung ang mga kongresistang miyembro ng PDP Laban ay kumalas na sa partido? O yan ang problema nila Duterte dyan. Mga kabunyog, di ba? Mamumroblema sa kampanya sa May 2025 ang mga senador ni Duterte. Kung ang mga miyembro ng PDP Laban ay mag-aalisan sa partido, mga kongresista, kasi pag umikot sila Bato de la Rosa, sila Bongo, sila Tolentino, as PDP Laban, pagpunta nila sa bawat probinsya, tutuloy sila sa congressman ng PDP Laban. O ang problema kung ang mga PDP Laban, isa-isa nang mag-alisan. Ano yan eh? Kung isa-isa nang mag-alisan sa PDP Laban, hihina ang PDP Laban. Ngayon, wala na silang National Secretary General, nag-resign na. Ngayon naman, nag-resign yung kanilang National Treasurer, itong si Dong Gonzales. At medyo, tingin ko, mga kabunyog, ako ang analysis ko, mukhang may pinaplano na ang Marcos at Romualdez. Kasi tingnan nyo, si Sandro Marcos na mismo ang nagsalita, Yan tingnan nyo sa baba. Tinanong ni Lagman, ano ba yung ano bang context? Bakit nyo gustong ipagtanggol ang Kamara? Mayroong bang naninira sa House of Representatives? Sabi ni Sandro Marcos, Sandro Marcos responded in the affirmative. I cannot give the exact date, but I believe it was done on a TV network and some words were said to malign the reputation of our institution. So, ibig sabihin, prinaktis na nila to. Yung mga sasabihin nila. Kaya lang, si Lagman, talagang sabi ni Lagman, kung ipapasa natin yung resolution na yan, sabihin nyo, ano bang sinasabi nyong paninira sa reputasyon ng Kamara? Hindi pwedeng vague, hindi pwedeng, sino ba ang nagsabi at ano ang sinabi niya? Napilitan ngayon itong mga ito. Sinabi nila na may nagsabi raw na rotten o bulok ang Kamara. At sino naman nagsabi na yan? Pinangalanan na. Si former President Rodrigo Roa Duterte. Nag-away-away na. Tama ka kabunyog Lutgar na tangkwang ko. Nag-away-away na ang lahat ng mga bulok. O yan. Okay. So mga kabunyog, mga kababayan, pabor po ito sa oposisyon. Dapat palakasin na talaga natin ang oposisyon. Malaki ang tsansa natin na lalo tayong lalakas nito kasi itong mga mandarambong, itong mga trapo ay nag-aaway-away. Sinking ship na ang PDP Laban. At sa susunod na mga araw, sigurado, magre-react yan si Duterte. Pikon si Duterte, hindi nagpapatalo yun. Di ba? Kaya sigurado, may sagot na naman dito si Digong sa susunod na mga araw. Masaya to. Hayaan natin silang mag-away-away. Ihanda nyo ang popcorn. Okay. Sige po mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Patuloy po nating itaguyod ang katotohanan. Ipaglaban natin ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.